namin ni Speaker si Ronnie at nakakatuwa rin pala kausap ito. Bibo. At saka nagpahayag naman ng voluntarily. So, siguro, dito si Chair Umali, who has jurisdiction over this person, general na lang muna tayo. Like, bakit siya nagtago and everything. But we cannot go into the details now para doon na lang sa hearing on Thursday. You know. At dahil pagod na rin siya para makapagpahinga bukas, ma-review rin niya yung mga pangyayari at we will have a fresh witness on Thursday. Ori. Maraming salamat, Kong Rudy. Unang-una, gusto natin pasalamatan, siyempre, yung PNP for doing a very good job. No? At na-aresto nga on the strength of the warrant of arrest issued by the House of Representatives. So, General De Tabali, baka pwedeng introduce muna natin yung mga pulis natin dito na bago tayo magsimula. Yes, sir. Ladies and gentlemen, good evening. May I introduce the Regional Director of Police Regional Office 1, Police Chief Superintendent Greg Pimentel, the Provincial Director of La Union, Colonel Francisco, and the Provincial Director of Pangasinan, Ronald Lee. So muli, in behalf of House of Representatives, maraming salamat at mabilis nating nagampanan ang trabaho natin at ito po ang gusto nating mangyari noon. We want to serve notice to those who we invite in Congress na huwag niyong babaliwalain ng Kongreso dahil we will catch up on you and we would like to thank again PNP for that. So siguro at this point in time, Sec Gen, siguro may magmamoderate ba? Wala? Just recognize. Bibigyan ng mic. Sir, Tina Panganiban Perez po sa GMA. Question po ito kay Ronnie Dayan at saka rin po sa committee. Sir Ronnie Dayan, hihingi po ba kayo ng immunity kapag humarap po kayo tumestigo sa House Committee on Justice? And Congressman Umali, is the committee inclined to grant him that if he does seek immunity? Sir, kayo po, si Sir Ronnie Dayan, hihingi ba siyang immunity? And Chair Umali, ibibigay niyo po ba kung humingi siya? Sige, ikaw muna, Pwede Ron. po akong humingi, sir, ma'am. Hihingi po. Sa amin naman, sa ganang amin, dito sa Kongreso, kailangan magsabi siya ng totoo. So, it will all depend on yung sasabihin niya at kung ito'y totoo at ito'y makakatulong sa ating sinisiyasat sa legislative inquiry on NBI proliferation of drug syndicates in NBP, ay bakit hindi? Of course, that is, we will recommend sa committee, pagbobotohan namin to, all of this will be subject to the approval of the Speaker. So, yun ang magiging proseso natin. Bukas, siguro ay pa-assistihan natin sa Integrated Bar of the Philippines para talagang transparent po tayo. Mag-a-assiste kasi kailangan ng abogado rito para magbigay ng pahayag at paglilinaw dito sa issue si Ronnie Dayan. Sir, Weng Salvacion po ng DCWB. Ano pong mangyayari kay Ronnie Dayan ngayon? Saan po siya i-detain ng House of Representatives? Sergeant at Arms, can you please answer that? Meron kaming iniisip na pinagplanuhan na at least 2 lugar dito. Pero dahil sa kondisyon niya ngayon na medyo inuubo at sinisipon for the last 2 weeks, tinitingnan namin kung saan mas maganda ang aming paglalagay sa kanya na well-secured siya at matingnan ng mga doktor natin dito sa Kongreso kung paano mabigyan siya ng karapatang pagkalinga.
Ibig po sabihin, dito siya sa loob ng Batasan Sa loob ng Complex, complex, i-detain. Yes, please. Hindi siya ilalabas ng Batasan. Kung walang order ang committee, hindi namin po siyang ilalabas. And we have sufficient number of personnel na magtutulong-tulong para pangalagaan ng kanyang kapakanan. Last na lang po kay Mr. Ronnie Dayan. Sir, mangangako ka po ba na sasabihin niyo lahat ng nalalaman niyo ng buong katotohanan? Yes, ma'am. Sir Nico Dizon from Inquirer. Para kay Ronnie, may abogado ka na ba ngayon or komportable ka ba kung ang gobyerno magbibigay sa iyo ng abogado? Sa ngayon, wala pa po ako abogado, ma'am. Kung offeran ka ng, halimbawa, ng PAW, gusto mo ba yon? Depende na lang po, ma'am, sa ibibigay sa akin. Anong nararamdaman mo ngayon? Komportable ka ba na nakikita mo lahat ng mga congressman na to at ang mga polis? Medyo kinakabahan pa, ma'am, kasi bagong huli pa tayo. Saka medyo may karamdaman pa ako kasi halos di ako makalakad. Paano mo pinaghahandaan yung hearing sa Thursday? Paghahandaan ko nga po, ma'am, bukas medyo magpapalakas tayo para masagot natin ang mga itatanong sa atin ng mga mambabatas natin. Paano mo paghahandaan kung wala ka pang abogado ngayon? Magpapaano daw ako kay bibigyan daw ako nila ni Kong Umali. Sir, pahabol lang. Kay Sir Ronnie Dayan. Doon po sa buong panahon ng pagtatago po ninyo, did Senator Laila De Lima try to contact you? Hindi ba rin siyang kumontak sa akin, ma'am? May isang text, wala akong na-receive sa kanya. Hindi po siya nagpadala ng emisaryo sa inyo para mag-alok ng tulong? Wala, ma'am. Actually, pinatigs ko sa anak ko na humingi ka ng financial kasi halos din ako makakain. Hindi siya nire-reply ni ma'am yung anak ko. Masama po ang loob niyo doon. May medyo masama po, ma'am. Pero hindi naman totally masama dahil wala rin kukuha kung sakali. Grace Casen po from UNTV. Sir Dayan, bakit po kayo nagtago? Bakit po kayo nagtago? Sa hearing ko na lang po sasagutin yan, ma'am. Kailan po yung text? Hindi ko na maalala, ma'am. Kasi nung gusto kong umatin ng unang supwina sa akin dito sa Congress, yun yung kasabay ng pag-text noon. Pwede ho bang malaman kahit general ideas lang po or general topics na balak nyo pong i-testify po sa Thursday? Sa Thursday na lang, ma'am. Pero, Sir Ronnie, clarify ko lang, napapanood niyo po ba o narinig niyo o nabasa niyo yung mga binanggit laban sa inyo nung mga nakaraang hearings? Familiar po kayo? Hindi po lahat. Ronnie, mag-witness ka ba under the Witness Protection Program? WPP na magte-testify ka ba against your ex-girlfriend si Senator De Lima? Magte-testify ka against the senator. Iko-confirm mo lahat yung congressional hearings na validated ba lahat Kung yung ano yung sinabi? itatanong sa akin ng Kongreso, yun ang sasagutin ko. Ano yung sasagutin mo? Anong klaseng sagot? Kung ano yung itatanong nila sa akin na tanong, Hindi, ang tinatanong nga nila kung involved nga si Senator De Lima eh. sinabi ko na yung kanina na nagkaroon talaga kami ng relasyon. Hindi, yung sa sa drug trade sa New Bilibid Prison. Iko-confirm mo ba lahat yung narinig sa congressional hearing?
Yung alam ko lang, sir, kasi hindi ko naman alam, narinig lahat yung, o napanood yung mga ibang hearing So nila alin kasi. yung alam mo na lang na i-confirm mo? Sa Huwebes yun na po malalaman. Pero in-approach ka na ba ni Secretary Aguirre na inooperan ka na baka gusto mag-witness kay ano? Hindi kay- pa ako nakakausap ni Secretary. Pero Aguirre. papayag ka mag-witness? Hindi ko pa, pag-iisipan ko pa, sir. Hanggang kailan ka mag-decide? Sa Huwebes na lang po, sir, kasi hindi ko pa talaga madesisyonan ngayon. Prior doon sa pagkakahuli mo, meron bang kumausap ng mga tao na sa iyo? Wala pa naman, sir. From the government, wala. Wala pa po. Sige. Tanong lang. Ronnie, Joyce Ila, CNN Philippines. Tanong ko lang, may natatanggap ka bang death threats recently? Wala pa naman, wala po, ma'am. Kasi may sinabi si Senator De Lima na nung nagkausap yata kayo, may mga death threats ka raw, kaya ka raw nagtatago. Wala naman po, ma'am. Thank you. Ronnie, bigla kang nakilala ng bayan dahil dito sa nangyari. Pwedeng kahit konti lang, pwede kang magbigay sa amin ng background tungkol sa sarili mo. Ba kung saan ka pinanganak, ano yung mga naging trabaho mo, paano ka di ba nung CHR pa, nagtrabaho ka kay senator, parang mga ganun klaseng background lang muna. Yun, nagkaroon kami ng nagtrabaho since ng 2007, naging driver bodyguard ako ni ma'am. Hanggang sa nagkaroon kami ng relasyon. At saka tumagal ng 7 taon. Mga ganun lang. Yun lang ang naging trabaho mo bago ka nag-CHR o bago ka naging driver bodyguard ni Senator. Since 2007 kasi ma'am, nasa ano pa kami noon, nasa law firm. CHR siya 2008 yata. Pero nakapagtapos ka ba ng college? Hindi po ma'am, high school graduate lang po ako. Oo. Tapos buong sa Pangasinan ka rin lang nakatira bago ka. Nag-driver bodyguard din po ako nagtrabaho din po ako sa Makati, sa private, ganun. Ronnie, si Senator Laila, Mara Cepeda from Rappler, si Senator Laila De Lima paulit-ulit niyang sinabi na yung House probe on the proliferation of drugs in the NBP was designed para sirain yung pangalan niya. Parang ano yung nag-convince sa'yo na mag-testify sa Thursday? Ano yung nagbago? Hindi ko pa masasagot yan, ma'am. Poprotektahan mo ba si Senator Laila De Lima? Hindi ko pa masasagot, ma'am. Pasensya na muna. Sir Dayan, good evening. Robert Mano from DZMM. Sir, ang dami na, mula nung unang investigasyon po ng Kongreso, lagi kayong idinadawit sa iba't ibang mga issue. Ngayon ho, kahit general statement lang po regarding doon sa mga ibinato sa inyo na issue, baka may gusto po kayong sabihin na hindi na po didiretso pa doon sa details na gaya ng binabanggit nyo. Kahit general lang po yung pagkaka-involve nyo sa drug trade at iba pa pong mga issue. Sa drugs, never po akong ng drugs. Never ako nag-take ng drugs. Never ako nagbenta ng drugs. Talagang ayaw ko yung drugs na yan. Yung pagkakadawit sa akin sa drugs, gawa-gawa lang nila yun. Hindi po totoo yun na ako yung nagbenta ng 1 kilong drugs. Kung sino-sino yung sinasabi nilang tao na hindi ko naman pa nakikita. Saka yung mga nagsabi, never ko pa nakita yung sila Magleo. Never ko pa nakita yung mga yan sa Bilibid. Pero tumanggap po kayo ng drug money. Wala po akong tinatanggap na drug money sa mga drug lords. Yung si Kerwin. Kay Kerwin, meron. Pero yung drug lords na nakakulong, meron ako natatanggap. Para sa'yo? Para kay Senadora po. Kailan pa po nag-umpisa yun, sir? Yung pagtanggap na binabanggit nyo ngayon. 2014 pa yun, sir. Bago mag-eleksyon. Ay, bago mag-decide si ma'am na tatakbo ng ano. Ilang beses ba yan?
5 beses lang po, sir. 2014, sir, hanggang anong year yon? Hanggang doon lang po. Kasi 2015, wala na ako kay ma'am. Nag-resign na po ako eh. Bali, opo, magkano yung Okay na binibigay? siguro. Yung hinihingi? Last two questions, Mr. Speaker, para Sir, mapahinga sige rin sir, naman last ito. question po on my Hindi end. ko po binibilang kung magkano yung binibigay sa akin kasi basta pag inabot lang, ilalagay ko lang sa sasakyan. Pagdating sa bahay, saka ko inaabot din kay madam. Alam po ni ma'am yan ni Senator, yung inilalagay niyo na pera. Natural, sigurado alam niya dahil siyempre titignan niya yon. Sir, last na lang po, binanggit nyo kanina na matagal kayong walang ugnayan kay Senator De Lima at nagpa-text pa kayo at hindi niya sinagot yung text na inutos nyo dun sa anak niya. Ngayon po, na lumantad na kayo, ano po yung mensaheng gusto nyong banggitin kay Senator Laila De Lima? Thank you po. Wala akong masabi. Clarify ko lang po. Hindi, ako nga, Sir. nai-intrigue lang ako. Paano mo naman kinuha kay Kerwin yun? Kilala mo ba yun? Paano mo kinuha yung... Yung una, yun po utos ni ma'am sir. Kaya susunod lang po ako sa utos. Inutosan ka ni... Ni ma'am na may Sino kukunin- ma'am? Ni senador, sekretary pa siya noon. Hindi pa siya naging senador. Pero sir, Sorry, sige. May binanggit po kayo na bahay kanina. Clarify ko lang, nagli-live-in po ba kayo noong 7 years na may relasyon kayo? Sa isang bahay lang ba kayo nakatira? Yes ma'am. Okay na siguro Sir, yun. Para pahabol mapahinga po. naman ito. Oh. Conde Batak po ng RMN. Bale, sabi nyo kanina masama yung loob nyo, pero naglabas po ng statement si Senator Leila De Lima na sana tratuhin ka daw ng maayos ng mga authorities. Concerned pa rin siya sa'yo, so anong ano nyo doon? Kahit message lang, sir, anong gusto nyo ipaabot? Pagkatatag siya, labanan niya yung binabato sa kanya. With the permission of the Speaker, we assure Secretary Senator De Lima that we will treat him nicely. Pahabol lang ulit, sorry. May pinapatanong lang dun para sa background. Ronnie, paano ka napunta kay Senator? May nag-refer ba sa'yo? Nag-apply ka? Nag-apply po ako, ma'am. Paano mo nalaman na may job opening? May dati nung 2010 election, nasa Dabindaan lang naman yung law firm niya eh. Hindi, sabi mo 07 ka pa sa law firm ka nagsimula, di ba? 2007. Yung 2000, election kasi yun eh, na nag-apply kami. Election. 2007. So, may nakita ka lang na karatula, gano'n? Yes, ma'am. Nag-apply po ako na driver bodyguard. Natanggap naman po ako. Okay, salamat. Okay. Yeah. Okay na siguro yun. Thursday. At yan nga po ang naging pagharap ni Ronnie Dayan dito sa Batasang Pambansa kasama sina House Speaker Pantaleon Alvarez, Majority Leader Rudy Fariñas at Justice Chairman Ray Umali. Sa kanyang maikling pahayag, sinabi niya na hihingi daw siya ng immunity mula sa House Justice Committee at sinabi naman ni Congressman Umali na open naman daw sila sa pagbibigay kay Dayan ng immunity. Pero sinasabi nga niya kanina na si Dayan wala pa raw siyang abogado at hindi pa raw siya talaga prepared na humarap sa pagdinig sa darating na Webes. Pero nangako siya na pawang mga katotohanan lamang ang kanyang sasabihin sa darating na House probe. Sinabi rin niya na hindi siya masyadong komportable sa presence ng mga kongresista at ng mga pulis. Also, natanong siya dito kanina kung may patuloy ba yung kanilang ugnayan ni Senator Laila De Lima. At sinabi niya na ni isang text, wala daw siya natanggap mula kay Senator Laila De Lima simula nang siya ay magtago. Pero inamin din niya dito sa harapan ng mga media na sinubukan niya humingi ng tulong pinansyal sa senadora pero wala naman daw ibinigay si Senator Laila De Lima dito. Also, dininay niya na sangkot siya sa paggamit ng illegal na droga. Hindi daw totoo na nagbebenta siya ng drugs at hindi daw totoo na nakakatanggap siya ng drug money doon sa mga inmates ng Bilibid pero nakatanggap daw siya ng pera mula pa kay Kerwin Espinosa. Also, nagbigay siya ng mensahe kay Senator Laila De Lima, sabi ay mag-iingat daw sana ang senadora. Yan muna ang latest mula dito sa Batasang Pambansa. Sa Thursday na yung susunod na hearing kaugnay dito at overnight magsistay muna sa Batasang Pambansa Complex. Ito ang si Ronnie Dayan.
muna latest, balik muna sa inyo sa studio. Hindi ko naman alam, narinig lahat yung, o napanood yung mga ibang hearing So nila alin kasi. yung alam mo na lang na i-confirm mo? Sa Huwebes yun na po malalaman. Pero in-approach ka na ba ni Secretary Aguirre na ino-operan ka na baka gusto mag-witness kay ano? Hindi kay- pa ako nakakausap ni Secretary. Pero Aguirre. papayag ka mag-witness. Hindi ko pa, pag-iisipan ko pa, sir. Hanggang kailan ka mag-decide? Sa Huwebes na lang po, sir, kasi hindi ko pa talaga madesisyonan ngayon. Prior doon sa pagkakahuli mo, meron bang kumausap ng mga tao na sa'yo? Wala pa naman, sir. From the government, wala. Wala pa po. Sige. Tanong lang. Ronnie, Joyce Ila, CNN Philippines. Tanong ko lang, may natatanggap ka bang death threats recently? Wala pa naman, wala po, ma'am. Kasi may sinabi si Senator De Lima na nung nagkausap yata kayo, may mga death threats ka raw, kaya ka raw nagtatago. Wala naman po, ma'am. Thank you. Ronnie, bigla kang nakilala ng bayan dahil dito sa nangyari. Pwedeng kahit konti lang, pwede kang magbigay sa amin ng background tungkol sa sarili mo. Ba kung saan ka pinanganak, ano yung mga naging trabaho mo, paano ka di ba nung CHR pa, nagtrabaho ka kay senator, parang mga ganun klaseng background lang muna. Yun, nagkaroon kami nagtrabaho since ng 2007, naging driver bodyguard ako ni ma'am. Hanggang sa nagkaroon kami ng relasyon. At saka tumagal ng 7 taon. Mga ganun lang. Yun lang ang naging trabaho mo bago ka nag-CHR o bago ka naging driver bodyguard ni Senator. Since 2007 kasi ma'am, nasa ano pa kami noon, nasa law firm. CHR siya 2008 yata. Pero nakapagtapos ka ba ng college? Hindi po ma'am, high school graduate lang po ako. Oo. Tapos buong sa Pangasinan ka rin lang nakatira bago ka. Nag-driver bodyguard din po ako nagtrabaho rin po ako sa Makati, sa private, ganun. Ronnie, si Senator Mara Cepeda from Rappler, si Senator Laila De Lima pa ulit-ulit niyang sinabi na yung House probe on the proliferation of drugs in the NBP was designed para sirain yung pangalan niya. Parang ano yung nag-convince sa'yo na mag-testify sa Thursday? Ano yung nagbago? Hindi ko pa masasagot yan, ma'am. Poprotektahan mo ba si Senator Laila De Lima? Hindi ko pa ako masasagot, ma'am. Pasensya na muna. Sir Dayan, good evening. Robert Mano from DZMM. Sir, ang dami na, mula nung unang investigasyon po ng Kongreso, lagi kayong idinadawit sa iba't ibang mga issue. Ngayon ho, kahit general statement lang po regarding doon sa mga ibinato sa inyo na issue, baka may gusto po kayong sabihin na hindi na po didiretso pa doon sa details na gaya ng binabanggit nyo. Kahit general lang po yung pagkaka-involve nyo sa drug trade at iba pa pong mga issue. Sa drugs, never po akong ng drugs. Never ako nag-take ng drugs. Never ako nagbenta ng drugs. Talagang ayaw ko yung drugs na yan. Yung pagkakadawit sa akin sa drugs, gawa-gawa lang nila yun. Hindi po totoo yun na ako'y nagbenta ng 1 kilong drugs. Kung sino-sino sinasabi nilang tao na hindi ko naman pa nakikita. Saka yung mga nagsabi, never ko pa nakita yung sila Magleo. Never ko pa nakita yung mga yan sa Bilibid. Pero tumanggap po kayo ng drug money. Wala po akong tinatanggap na drug money sa mga drug lords. Yung si Kerwin. Kay Kerwin, meron. Pero yung drug lords na nakakulong, meron? Meron akong natatanggap. Para sa'yo? Para kay Senadora po. Kailan pa po nag-umpisa yun, sir? Yung pagtanggap na binabanggit nyo ngayon. 2014 pa yun, sir. Bago mag-eleksyon.
Ay, bago mag-decide si ma'am na tatakbo ng ano, Ilang beses ba yan? 5 beses lang po, sir. 2014, sir, hanggang anong year yun? Hanggang doon lang po. Kasi 2015, wala na ako kay ma'am. Nag-resign na po ako eh. Bali, opo, magkano yung Okay na binibigay? siguro. Yung hinihingi? Last 2 questions, Mr. Speaker, para Sir, mapahinga sige rin sir, naman last ito. question po on my Hindi end. ko po binibilang kung magkano yung binibigay ni sa akin kasi basta pag inabot lang, ilalagay ko lang sa sasakyan. Pagdating sa bahay, saka ko inaabot din kay madam. Alam po ni ma'am yan, ni Senator, yung inilalagay nyo na pera. Natural, sigurado alam niya dahil siyempre titignan niya yon. Sir, last na lang po, binanggit nyo kanina na matagal kayong walang ugnayan kay Senator De Lima at nagpa-text pa kayo at hindi niya sinagot yung text na inutos nyo dun sa anak niya. Ngayon po, na lumantad na kayo, ano po yung mensaheng gusto nyong banggitin kay Senator Laila De Lima? Thank you po. Wala akong masabi. Clarify ko lang po. Hindi, ako nga, Sir. nai-intrigue lang ako. Paano mo naman kinuha kay Kerwin yun? Kilala mo ba yun? Paano mo kinuha yung... Yung una, yun po utos ni ma'am sir. Kaya susunod lang po ako sa utos. Inutosan ka ni... Ni ma'am na may Sino, kukunin- ma'am? Ni senador, sekretary pa siya noon. Hindi pa siya naging senador. Pero sir... Sorry. Sige. May binanggit po kayo na bahay kanina. Clarify ko lang, nagli-live-in po ba kayo noong 7 years na may relasyon kayo? Sa isang bahay lang ba kayo nakatira? Yes, ma'am. Okay na siguro Sir, yun. Para pahabol mapahinga po. naman ito. Oh. Conde Batak po ng RMN. Bale, Ni Kong Umali. Sir, pahabol lang. Sorry po. Kay Sir Ronnie Dayan, doon po sa buong panahon ng pagtatago po ninyo, did Senator Laila De Lima try to contact you? Hindi ba rin siyang kumontak sa akin, ma'am? May isang text, wala akong na-receive sa kanya. Hindi po siya nagpadala ng emisaryo sa inyo para mag-alok ng tulong? Wala, ma'am. Actually, pinatigs ko sa anak ko na humingi ka ng financial kasi halos din ako makakain. Hindi siya nire-reply ni ma'am yung anak ko. Masama po ang loob niyo doon. May medyo masama po, ma'am. Pero hindi naman totally masama dahil wala rin kukuha kung sakali. Grace Casen po from UNTV. Sir Dayan, bakit po kayo nagtago? Bakit po kayo nagtago? Sa hearing ko na lang po sasagutin yan, ma'am. Kailan po yung text? Hindi ko na maalala, ma'am. Kasi nung gusto kong umatin ng unang supwi na sa akin dito sa Congress, yun yung kasabay ng pag-text noon. Pwede ho bang malaman kahit general ideas lang po or general topics na balak nyo pong i-testify po sa Thursday? Sa Thursday na lang, ma'am. Pero, Sir Ronnie, clarify ko lang, napapanood niyo po ba o narinig niyo o nabasa niyo yung mga binanggit laban sa inyo nung mga nakaraang hearings? Familiar po kayo? Hindi po lahat. Ronnie, mag-witness ka ba under the Witness Protection Program? WPP na magte-testify ka ba against your ex-girlfriend si Senator De Lima? Magte-testify ka against the senator. Iko-confirm mo lahat yung congressional hearings na validated ba lahat Kung ano yung yung sinabi? itatanong sa akin ng Kongreso, yun ang sasagutin ko. Ano yung sasagutin mo? Anong klaseng sagot? Kung ano yung itatanong nila sa akin na tanong, Hindi, ang tinatanong nga nila kung involved nga si Senator De Lima eh. sinabi ko na yung kanina na nagkaroon talaga kami ng relasyon.
Hindi, yung sa sa drug trade sa New Bilibid Prison. Iko-confirm mo ba lahat yung narinig sa congressional hearing? Yung alam ko lang, sir, kasi Sa ating sinisiyasat sa legislative inquiry on NBI proliferation of drug syndicates in NBP, ay bakit hindi? Of course, that is, we will recommend sa committee, pagbobotohan namin to, all of this will be subject to the approval of the Speaker. So, yun ang magiging proseso natin. Bukas, siguro ay pa-assistihan natin sa Integrated Bar of the Philippines para talagang transparent po tayo. Mag-a-assiste kasi kailangan ng abogado rito para magbigay ng pahayag at paglilinaw dito sa issue si Ronnie Dayan. Sir, Weng Salvacion po ng DCWB. Ano pong mangyayari kay Ronnie Dayan ngayon? Saan po siya i-detain ng House of Representatives? Sergeant at Arms, can you please answer that? Meron kaming iniisip na pinagplanuhan na at least 2 lugar dito. Pero dahil sa kondisyon niya ngayon na medyo inuubo at sinisipon for the last 2 weeks, tinitingnan namin kung saan mas maganda ang aming paglalagay sa kanya, na well-secured siya at matingnan ng mga doktor natin dito sa Kongreso kung paano mabigyan siya ng karapatang pagkalinga. Ibig po sabihin, dito siya sa loob ng Batasan Sa loob ng complex, i-detain? Yes, please. Hindi siya ilalabas ng Batasan? Kung walang order ang committee, hindi namin po siyang ilalabas. And we have sufficient number of personnel na magtutulong-tulong para pangalagaan ng kanyang kapakanan. Last na lang po kay Mr. Ronnie Dayan. Sir, mangangako ka po ba na sasabihin niyo lahat ng nalalaman niyo ng buong katotohanan? yes, ma'am. Sir Nico Dizon from Inquirer. Para kay Ronnie, may abogado ka na ba ngayon or komportable ka ba kung ang gobyerno magbibigay sa iyo ng abogado? Sa ngayon, wala pa po ako abogado, ma'am. Kung offeran ka ng PAW, gusto mo ba yon? Depende na lang po, ma'am, sa ibibigay sa akin. Anong nararamdaman mo ngayon? Komportable ka ba na nakikita mo lahat ng mga congressman na to at ang mga polis? Medyo kinakabahan pa, ma'am, kasi bagong huli pa tayo. Saka medyo may karamdaman pa ako kasi halos di ako makalakad. Paano mo pinaghahandaan yung hearing sa Thursday? Paghahandaan ko nga po, ma'am, bukas medyo magpapalakas tayo para masagot natin ang mga itatanong sa atin ng mga mambabatas natin. Paano mo paghahandaan kung wala ka pang abogado ngayon? Magpapaano daw ako kay... Bibigyan daw ako nila. Now namin ni Speaker si Ronnie at nakakatuwa rin pala kausap ito. Bibo. At saka nagpahayag naman ng voluntarily. So, siguro, dito si Chair Umali, who has jurisdiction over this person, general na lang muna tayo. Like, bakit siya nagtago and everything. But we cannot go into the details now para doon na lang sa hearing on Thursday. You know. At dahil pagod na rin siya para makapagpahinga bukas, ma-review rin niya yung mga pangyayari at we will have a fresh witness on Thursday. Ore. Maraming salamat, Kong Rudy. Unang-una, gusto natin pasalamatan, siyempre, yung PNP for doing a very good job. No? At na-aresto nga on the strength of the warrant of arrest issued by the House of Representatives. So, General De Tabali, baka pwedeng introduce muna natin yung mga pulis natin dito na bago tayo magsimula. Yes, sir. Ladies and gentlemen, good evening. May I introduce the Regional Director of Police Regional Office 1,
Police Chief Superintendent Greg Pimentel, the Provincial Director of La Union, Colonel Francisco, and the Provincial Director of Pangasinan, Ronald Lee. So, muli, in behalf of House of Representatives, maraming salamat at mabilis nating nagawa, nagampanan ang trabaho natin at ito po ang gusto nating mangyari noon. We want to serve notice to those who we invite in Congress na huwag niyong babaliwalay ng Kongreso dahil we will catch up on you and we would like to thank again PNP for that. So siguro at this point in time, Sec Gen, siguro may magmamoderate ba? Wala? Just recognize. Bibigyan ng mic. Sir, Tina Panganiban Perez po sa GMA. Question po ito kay Ronnie Dayan at saka rin po sa committee. Sir Ronnie Dayan, hihingi po ba kayo ng immunity kapag humarap po kayo tumestigo sa House Committee on Justice? And Congressman Umali, is the committee inclined to grant him that if he does seek immunity? Sir, kayo po, si Sir Ronnie Dayan, hihingi ba siyang immunity? And Chair Umali, ibibigay niyo po ba kung humingi siya? Sige, ikaw muna, Pwede Ron. po akong humingi, sir, ma'am. Hihingi po. Sa amin naman, sa ganang amin, dito sa Kongreso, kailangan magsabi siya ng totoo. So, it will all depend on yung sasabihin niya at kung ito'y totoo at ito'y makakatulong